Kausapin natin si DA Chairman Don Artes. Mr. Chairman, magandang morning. Si Katunying at ka Jerry po. Magandang umaga po, Katunying, ka Jerry at sa inyong tagapakinig. Opo, as we speak, kumusta po ang monitoring nyo sa mga baha-baha dito sa Metro Manila? Halos lahat naman po ay nag-subside na. Possible naman po ang lahat ng karsada ngayong umaga. Medyo maayos din po ang panahon. Wala pa naman pong malakas na pag-ulan. Wala pang malakas na pag-ulan. Opo. Kulimlim po. At sa forecast po ay meron na naman po daw darating na mga pag-ulan, mabigat na pag-ulan ngayong maghapon. Yan po ang naging reason kung bakit nag-declare po ng alternative work and school arrangement po ang Malacanang. Yung po po yan pa sa meeting namin kahapon. Yes. Chairman, gusto ko lang pong bigyan din yung nabanggit nyo tungkol sa dami ng ulan na ibinuhos na halos lumapit lang, kumakatok na pala dun sa Ondoy level, sa rainfall. Opo, kahapon po between 9 a.m. to 2 p.m. ang ulan pong dala ng habagat ay 201 mm. Ang concentration po niyan ay yun pong between 12 noon hanggang 2 p.m. which is 138 mm. Kung ikukumpara po yan sa Ondoy, ang Ondoy po 455 mm 24 hours. 24 hours. Oh. So ito pong 5 hours na duration nitong habagat kahapon ay 44% na noong ulan na dala ng Ondoy. Imagine niyo po yung volume na dumating in such a short period of time. Kaya po talagang overwhelmed po ang ating drainage system, ang ating mga waterways na nagdulot po ng malawakang pagbaha sa buong Metro Manila. Oo, sabi nga ho namin kanina, Chairman, wala tayong rain control. Wala tayong, hindi natin makokontrol ang buhos ng ulan. Kaya kahit po ay, opo, sinabi na po ng Pag-asa because of the parating na El Nino. Yan po ay talaga magpapalakas ng ulan na dala ng habagat. Dahil po yung nagbubuo po yan ng ulan na malalaki. So, pag binagsak po talaga ay napaka-lakas po ng mga pag-ulan. Yung pong Magallanes Tunnel, kayo ba ang may ang nagme-maintain nun? Yes po. In fact, meron na po kaming ginawa dyan. Katatapos lang po na sampit. Yun po yung parang kukay na pagtutusukan ng aming mobile pump habang gagawan pa po ng permanenteng solusyon. Temporary solution po itong aming ilalagay. Kung nakita niyo po, meron kaming malalakas na bomba ngayon. Lalagyan po namin yan. Katatapos lang po kasing gawin yung hukay kung saan itutusok po yung tubo ng aming mobile pump. At tapos po itatawid po yun pila sa may malaking dahil tubig po doon na makukuha po yun ng aming pumping station. Siguro po itong week na to aayos po namin yan, Katunying, Jerry. Opo. Para po talagang hindi na lumalim yung tubig po dyan sa Magallanes. Opo. Meron tayong mga kababayan na hindi pa rin makapaniwala pag sinasabi po ng gobyerno na mas mabilis mag-subside ang baha ngayon compared before. Meron ba kayong ebidensya, Exhibit A? Datos. Apo, iyan naman po yung monitor namin na lalo na sa ating mga CCTV cameras na ito bumaha, ganito kalaki, pero ganitong oras. Nata-timestamp naman po namin yan. At meron po kaming summary report po niyan every time po na mayroon pong pagbaha sa mga pangunahing lansangan, lalo na po pag may
doon po sa mga areas na may CCTVs po tayo. Ito ho, tayo'y... And write you po a copy, Catherine. Please po. Apo. Sige nga, pengi. Ito ho, Chairman, bali, ngayon nakakaranas tayo ng sobra-sobrang tubig pero may umiiral na El Nino. At ang sabi nga ng Pag-asa baka itong mga susunod na buwan mainit na po. Mainit na at wala nang ulan na darating. Dito ho ba sa Metro Manila mayroong planong gawin na water impounding, malaking water impounding area para pag ganitong dumarating ang panahon na sobra-sobra tubig, naiipon natin yan, hindi natin tinatapon sa dagat? Meron po. In fact, patapos na po yung feasibility study na ginagawa po ng Haskoning ng Netherlands. Alam niyo naman po, ang Netherlands na nangunguna sa flood control measures. Sa buong mundo, sila po ang nagpiplano ng ganito pong klaseng proyekto. Nag-meeting po kami kahapon noong overall CEO ng Haskoning. Tumisita po sa opisina kahapon. Patapos na po yung feasibility study. May dalawa po tayong gagawing malaki. Na saan po yun? Ganyan pong water impounding. Yan po sa Aguinaldo, halos kalahating hektarya po yung malaki. Gagawin natin. Camp Aguinaldo. Apa. Ilalim. 10 meters po ang lalim noon. At halos kalahating hektarya po. So, yan po yung magpapabawas ng baha dito sa EDSA. Santolan na yan. Laging baha dyan. Opo, kasi po 500 hektarya po yan. Ang nilalabasan lang po ng tubig yan ay isang creek. So, na tumatawid pa po ng EDSA. So, i-impound muna po natin tubig. Ang usapan po namin sa Camp Aguinaldo. Namin ilalabas para magamit nila yung gray water ng golf course or panlinis. Ganyan po. Anong volume nun? Anong volume ng ma-i-impound doon? Malaki po ilang several tens of thousands of water po. Meron din pong isang gagawin sa PSC, sa Ultra. Metaf po. Hindi po, dito po sa Rizal, sa may Rizal Memorial. Dito sa may Manila, sa may Vito Cruz. Sa may Manila po. Tama. Bahain din yung lugar na yan. Opo, meron din pong isang gagawin dyan. Tapos po marami po yan 30 projects po yung inaral ng Haskoning na paglalagyan po. Yung iba po hindi po talaga siya water impounding na tulad noong sa Aguinaldo at yan nga po sa Rizal. Pero mga naka-recess po na parks, mga po na temporary po malalagyan ng tubig habang puro puro government properties po yan. Government property. Kasi yung sa yung UST wala na no. At sinyelv na yata yung project na yan. Hindi naman po sila tumanggi directly. Pero noong nag-usap po kami at that time, ang sabi lang po ay nag-host yata sila ng isang major event na kailangan nila yung field. Pwede po siguro namin balikan. Gusto lang po namin maipakita muna na merong kaming system na or nagawa para po maipakita sa kanila na ganito rin yung gagawin namin sa field. Yes. Masosolve talaga yung baha sa Espanya na yan, ano? Opo, kasi malaking volume po. Yan naman po ay kinukompute ng Haskoning. Haskoning. Po, ang baha ay ganito kalaki dito sa area na to. Ang volume ng tubig, gaano kataas. Gaano yung kalaki yung kailangan na detention pond para po ma-accommodate yung tubig. Kailan po matatapos yung FS, GM? Chairman? Yung FS po matatapos within the month. Within the month. Po, yung mga projects po ay ifo-fund po ng AIIB po. AIIB. So, kanto, hindi hindi pa. Hindi ka. AIIB. Opo. Chairman, maraming salamat po sa inyo. Ayan, magandang balita ho yan. At least meron tayong natatanaw na pag-asa. Siguro ay yung
yung ating mga kababayan ay hindi na tatanggap. Huwag nating tanggapin na ganito na lang lagi. Oo. Meron pong dapat solusyon. Chairman, magandang umaga. Thank you, Chairman. Magandang umaga. Si Chairman Romando Don Artes, MMDA.